Mainly mga kapatid, ang lesson po natin ay kinapapalooban po ito ng dalawang tanong. Two important questions na sa aking palagay ay dapat i-consider nating mga tao, lalo na tayo ng mga Kristiyano, sapagkat iniisip ko po na ito ay napakahalaga. Sundan po natin ang daloy o flow ng pag-aaral. Buksan po natin ang ating mga daladalang banal na kasulatan kung meron man kayong dala. Ano po? Kung wala naman, yung mga gadget ninyo. I-sentro po natin doon sa gospel na isinulat ni Mark. Nandoon ho yung dalawang tanong na ating pong pag-aaralan. Two questions. Una, tanong ng Diyos sa tao. Ang Diyos po ang nagtanong sa tao. Pangalawa, tanong ng tao sa Diyos. Ang tao naman po ang nagtanong sa Diyos. Clear po ba mga kapatid? So, fasten your seatbelt, please. Magte-take off na po tayo. Number 1, nagtanong ang Diyos sa tao. Tinawag ni Jesus ang mga tao at yung kanyang mga alagad para lumapit sa Kanya. At pagkatapos ay nagturo siya. Nagturo ang Panginoong Jesus. At bahagi po noong kanyang pagtuturo ay tinanong niya ang mga tao. Mark 8:36. Ang sabi po ng tanong ng Panginoong Jesus, "What shall it profit a man even if he gain the whole world but lose his own soul?" Napaka-importante, napaka-importanting tanong. Otherwise, hindi naman ho ito isasama ni Jesus doon sa kanyang homily o doon sa kanyang teachings. Ang sabi po ng Panginoon, ano ba ang mapapala nyo kayong mga tao kayo? Ano ba ang mapapala ninyong mga tao kayo? Kumbaga, mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na imbitahan nyo sa inyong sarili o angkilin natin sa ating mga sarili yung tanong ng ating Panginoong Jesus. Gawin nating personal. Sabihin natin sa ating mga sarili, ano nga ba ang mapapala ko? Kung sakali man na makamtan ko ang lahat ng kayamanan sa bundok ito, and yet, mapapahamak naman ang kaisa-isa kong kaluluwa. Ano nga ba talaga ang mapapala ko? Kahit ba mapasa akin ang kayamanan ng buong mundo, kung mapapahamak naman ang kaisa-isa kong kaluluwa. So, ang clear na emphasis, mga kapatid, noong pagtatanong ng Panginoong Jesus, walang pwedeng itapat na halaga na pera gaano man ito karami kung ang pag-uusapan ay ang kahalagahan ng ating kaluluwa. Kung mako-compromise naman ang ating kaisa-isang kaluluwa, ano ang mapapala natin? Kahit mga kayamanan ng buong mundo? Yes. Yes, kapatid. Wow naman. Yung ba ang word ko? Yung bang word nyo, mga kapatid? Ganun ba ako kahalaga talaga sa Diyos? Ang sagot ng Biblia, mas higit pa. Mas higit pa. Yes, kapatid, ganyan ka kahalaga. Sa mata at sa puso ng Diyos, yan ka. Yan tayo, mga kapatid. Na kahit na nga daw nag-iisa kang tao sa mundo, na kandidato para mapunta sa impyerno, pipiliin pa rin ni Jesus at gugustuhin pa rin ni Jesus na bumaba sa lupa para ialay ang kanyang buhay sa iyo sa krus. Saan daw? Sa krus. Sa krus, mga kapatid. Kaya wag mo siyang ipagpapalit sa pera. Wag po nating ipagpapalit sa pera ang ating Panginoong Jesus. Pag sinabing kayamanan kasi, mga kapatid, ang dating na konotasyon sa isipan nating mga tao, pera o salapi. Pera o salapi. Alam natin, mga kapatid, na ang salapi o pera ay napakaganda, napakabuting servant o alipin yan. Alipin mo, ganito yun. Yung bang ang pera ang sunod-sunuran sa iyo,
Ikaw ang nagdidikta sa pera kung saan siya pupunta at kung ano ang dapat niyang gawin. Ginagamit mo ang pera para ma-express mo, maipadama mo ang iyong pag-ibig sa tao. Hindi yung ginagamit mo ang tao dahil sa pag-ibig mo sa pera. Get ninyo, mga kapatid? Magkaiba po yun. Sa kabilang banda, ang salapi o pera ay napakalupit, napakapangit, at napakasamang master niyan sa ating buhay. Master o Panginoon ng buhay mo, ang pera, ganito yon. Yun bang ikaw ang sunod-sunuran sa pera? Pwede kang diktahan kung saan ka pupunta at kung saan magpunta ang pera, doon ka pupunta. Money direction, ika nga. Kung saan pupunta ang pera, susunod-sunod ka. Kung sino maraming pera, sa kanya kasasama. Lilinawin ko, mga kapatid, ano po, bago tayo magpatuloy, lilinawin ko muna. Remember, hindi po galit ang Biblia sa pera. Hindi po galit ang Diyos sa pera. Ang galit po ng Biblia ay yung maling pag-ibig natin sa pera na nagiging dahilan para tumalikod ang maraming mga tao sa Diyos. Yan ho kasing pag-ibig sa pera, kung minsan nagagawa tuloy ng tao na talikuran ng Diyos Talikuran ng Diyos. Dahil ang pera, mga kapatid, ay napaka-epektibong patibong ng kaaway para mahulog ang tao sa iba't ibang uri ng kasalanan. Napakaraming kasalanan ang idinudulot yan. Pagka ikaw ay narahuyo, pagka ikaw na in love na masyado sa pera ng mali. Ang salapi o pera daw po, mga kapatid, pag inibig mo ng mali, nakapag-command yan. Nakapag-command yan. Nakapag-uutos yan sa mga taong alipin ng pag-ibig sa salapi. At nagsasalita ang pera, mga kapatid. Alam niyo ba? Nagsasalita ang pera. Money talks, ika nga. At pag nagsalita ang pera, malakas. Marami ang nakikinig. Ang pera ay napakahigpit na kaagaw ni Jesus sa puso ng maraming mga tao. Meron hubang kaagaw sa puso ninyo ang Panginoong Jesus? Hindi lamang pera, Kaya ang paalaala sa atin ng Biblia para hindi tayo maging alipin ng salapi ay dapat si Jesus, uulitin ko, didiinan ko, ay dapat si Jesus ang piliin natin gawing master o Panginoon ng ating buhay. Siya na siya lang. Siya na siya lang. Wala nang iba. Wala nang iba. Remember, sa kabila po ng ating pagiging makasalanan, pinili pa rin ng Diyos na mahalin tayo. Piliin din natin siya na mahalin, mga kapatid. Biblical premise, we cannot serve two masters. We cannot serve two masters. We cannot serve God and money at the same time. Dapat po pumili, dapat po tayong magdesisyon ng film sa ating mga kalooban. Take note, mga kapatid, dapat po tayong pumili. Dapat tayong pumili. Babalikan po natin mamaya yan sa pagtatapos ng ating mahabang pag-aaral. Sabi nga ng ating nakaraang pag-aaral, ng ating nakaraang lesson, life is a matter of choice. At sa ating pong pagpili, mga kapatid, dapat maging matalino tayo. Dapat maging matalino tayo. Huwag po tayong magpapahalina sa kislap ng salapi. Aba, kumikislap pala yung salapi At pagkakadaw ang salapi ay kumislap, maraming nasisilaw. Maraming nasisilaw. Wala lang nakikitang tama o mali, mabuti o masama. Tiyakin natin, mga kapatid, na 100% na ang ating master ay si Jesus. Ibig sabihin, siya lang ang nasusunod sa lahat-lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Pwede tayo magdesisyon. Malaya tayo magdesisyon. Pero dapat, mga kapatid, sa ating pong pagdesisyon ay naroon ang katalinuhan. Huwag nating aalisin yung talinong ibinibigay sa atin ng Diyos para tayo ay makapagdesisyon ng tama. Ang sabi mo ng Biblia do not lend to your own understanding.
Complete and total surrender. Complete and total surrender. Paano daw yung mga kapatid? Hindi po pwede sasabihin natin sa Panginoon, Jesus, yes, ikaw ang master ko. And yet, pagkatapos sabihin nyo na, maguguhitan natin siya ng boundary. Maguguhit tayo ng boundary ganyan. Na para bang binibigyan natin ng limitasyon, binibigyan natin ng limit, ang pagkilos at paggawa ng Diyos sa ating mga buhay, mali. Na para bang may gusto kang protektahan pagka ganon. May iniingatan ka o perhaps may inililihim ka. Say, katulad ng ilang mga kabataan, sasabihin kong minsan, "Oh Jesus, hanggang dito ka lang ha? Mga millennials, hanggang dito ka lang. Hindi mo pwedeng pakialaman ng love life ko." Christian ethics, hindi ka pinagbabawalan ng Biblia na nagjowa ka. Kaya wag mo rin pagbabawalan ng Biblia na paalalahanan ka bilang isang Kristiyanong kabataan. Walang sinabi sa Biblia na bawal ang makipagrelasyon. Kaya huwag mo rin pagbabawalan ang Biblia na paalalahanan ka bilang bilang Kristiyanong kabataan. Hello, mga millennials, mga kabataan. Pwedeng mong makipagrelasyon ka, pero hindi dapat basta-basta na lang. Dapat maging maingat at maging matalino. Mga kabataan, ulitin ko, relasyon, hindi trilasyon. Hindi tatlo-tatlo, isa lang. Paano ba maging matalino at maingat sa pagpili? Never yoke with someone who refused to carry the yoke of Christ. Tanggihan mo ang sino mang lalaki o babae na tumatanggi kay Jesus. Yun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Tanggihan mo ang lalaki o babae na tinatanggihan ang Panginoong Jesus na nasa iyong puso, na iyong master. Ayaw na ayaw po kasi ng Diyos at dahil sa padaskol-daskol mong pagpili, ay luluha ka sa bandang huli. Naiiyak-iyak ka at nagtatanong, bakit kaya ako pinabayaan ng Diyos na hindi maging healthy ang relasyon namin ni Romeo? Ayan na. Excuse me, no? Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Napakadami mong naging problema na in the first place, ikaw din naman ang may pagkukulang, ikaw din naman ang may kasalanan. Gusto mo pala ng healthy relationship, siga naman ng reject mo sa ipinapayo sa iyo ng Biblia. Kaya ang payo ng iba, magjowa ka ng gulay. Yan, healthy yan. Biro lang po yun. Ang mga professional naman daw, yung mga may trabaho na, yung kumikita na ng pera, may mga malalakas na ang loob at matitigas na ang tuhod para sabihin. At lalong-lalong hindi mo pwedeng panghimasukan ang laman ng bulsa ko. Mas mabigat po yun. Sa akin po, wala naman pwedeng pakialaman ng Diyos sa laman ng bulsa ko dahil wala naman ho ito laging laman eh. Naki-Ate Aileen ho kasi lagi eh. Sasabihin ng mga professional, pinaghirapan ko ito. Pinagtrabahuan ko ito. Sarili kong sikap ito. Sarili kong diskarte ito. Hey, kapatid. Dahan-dahan ang pagsasalita. Dahan-dahan ng pagmamalaki. Isip-isipin mo nga, sino ba ang nagbigay sa iyo ng talino? Sino ba ang nagbigay sa iyo ng galing, ng husay, ng kaalaman? Kanino ba galing ang iyong lakas para makapagtrabaho ka at kumita ng pera? Mga personal skill mo yan na galing sa Diyos at na-develop lang through the years. Ang dali mo namang makalimot.
Huwag ganoon. The truth remain na ang lahat-lahat ng bagay na nasa mundong ito ay pag-aari ng Diyos. Pati ikaw at ang iyong buhay, regalo lang sa iyo ng Diyos yan. Kilalanin mo yun, kaya wag mong ipagyayabang. Sa halip, ibahagi mo o ishare mo, at higit sa lahat, ipaglingkod mo, kapatid kong professional. Dahil dito lang sa lupa, mayroong value, kung ano man meron ka. Walang eternal value yan, mga kapatid. At any time, sa isang kisap mata, pwedeng bawiin ng Diyos sa iyo lahat yan kung gugustuhin ng Diyos. Master-servant relationship, ano ba ang ibig sabihin noon sa inyo? Yun po ay isang covenant. Yun po ay isang pakikipagtipang na lahat-lahat ng area ng ating buhay involved, sangkot, nakapailalim sa pagiging master ni Jesus ng ating mga buhay. Excuse me. Sabi nga, if He is not Lord of your all, dugtungan nyo nga, if He is not Lord of your all, He is not Lord at all. At ang inaasahan po ng Diyos na pag-response natin sa Kanya ay yung tayo ay maging kawangis niya. Paano yon? Na tayo ay maging loving, na tayo ay maging mapagmahal at matutulungin sa ating kapwa. Kasama doon ang ating mga pagbibigay. Yon ang ebidensya, yon ang patunay na hahanapin sa atin ng Diyos sa pagtatapos ng kwento ng ating buhay Kristiyano dito sa lupa. Hindi po pwedeng hindi hanapin sa atin ng Diyos yan. Totoo po yan. Number two question. Nagtanong ang tao sa Diyos. Sandali lang po mga kapatid. Para makatagal ako ng 1.5 oras. Excuse me. Mahirap po ang matanda. Mauuhawin. May nagtanong ng isang lalaking mayaman kay Jesus. Basahin po natin ang complete record na nakasulat sa Gospel ni Mark. Isa sa mga Tagalog version. Slide please. Nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, isang lalaking patakbong lumapit sa kanya at pagluhod sa kanya sa harapan, siya'y tinanong. Meron hong isang lalaking mayaman, nagtanong kay Jesus na nakaluhod. Ang kanyang tanong, mabuting guro, good teacher, ano ba ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Mga kapatid, naitanong niyo na ba sa buhay niyo yan? Siguro nung kayo wala pa kay Jesus, siguro nung tayo hindi pa nakakakilala sa Panginoon, naitanong niyo ba sa inyong sarili yan? O hanggang ngayon hindi pa? Kung hindi pa, mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na magtanong sa ating Panginoon habang tayo nag-aaral. Lord, ano ba ang dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Sa simpleng kahulugan ng tanong, paano ba ang pagpunta sa langit? Paano ba ang pagpunta sa langit? Ano ba ang dapat kong gawin? Very obvious, mga kapatid. Makikita natin, mga kapatid, agaw eksena ang ginawa ng lalaking ito. Kumbaga ay sobrang nakakatawag ng pansin. Bakit? Patakbo siyang lumapit kay Jesus, excited. At pagdating niya kay Jesus ay bigla siyang lumuhod sa harapan ng Panginoon. Hindi lang yung kanyang pagluhod sa harapan ni Jesus, sa public place, ang posibleng nakatawag ng pansin sa mga tao. Kundi higit sa lahat, alam ng community na siya ay lalaking pagkayaman-yaman. Oligarko, kumbaga. Yes, mayaman siya. Busog ang bulsa, pero gutom ang kaluluwa. Sundan po natin mabuti ang takbo ng istorya, mga kapatid.
Naalis si Jesus para sa isang mission work. Sabi nga nun, nang siya'y naghahanda na. Importante po yun. Importante po yun. Pero dahil mayroong isang taong nagtanong, nagpapakita ng kanyang pagiging desperado kung paano ba malalaman ang pagpunta sa langit. Desperate siya, mga bagay patungkol sa langit. Anong ginawa ni Jesus? Tumigil si Jesus. Full stop. Dahil hindi palalampasin ni Jesus ang pagkakataon na yon na malaman ng lalaking busog ang bulsa pero gutom ang kaluluwa, na hindi niya palalampasin ang pagkakataon yon na hindi malaman ng lalaki kung paano ang pagpunta sa langit. Hindi dahil siya ay mayaman. No, no, no. Remember mga kapatid, huminto po ang Panginoong Jesus hindi dahil siya ay mayaman. Kilala natin si Bartimeo. Alam natin na siya ay isang bulag na pulubi, taong grasa, nakahandusay sa kalye. Idadivert ko po ang kwento kay Bartimeo. Noong madinig niyang dumadaan si Jesus, kasi bulag po siya eh. Bulag po, ikukwento ko nung mayroong konting showmanship. Bulag po siya eh. Nagtataka si Bartimeo, bakit maingay? Bakit maraming mga tao? Tinanong niya yung isang tao, hello, bakit ba maraming tao? Bakit maingay? Ang sabi ng lalaki, ang sabi ng sumagot, kasi dadaan si Jesus papuntang Jerusalem. Nagtuturo siya. Kumisla si Bartimeo, si Jesus, ang aking natatanging pag-asa. Ang aking natatanging pag-asa. Nung madinig niyang tumadaan si Jesus, papunta noon si Jesus sa Jerusalem, tinawag siya ni Bartimeo ng pasigaw. Ayan na si Jesus, ayan ang aking pag-asa. Ang sabi ng Bartimeo, Jesus! Jesus, anak ni David, mabag ka sa akin. Jesus, oh Jesus! Ganun ka desperate si Bartimeo. Huminto si Jesus, full stop. Bakit? Kasi may isang bulag at pulubi na humihingi ng habag sa kanya. May humihingi ng habag sa kanya, isang pulubi at pulubi? Yes. Bulag? Yes. Pero hindi po. Kaya nung sumisigaw po si Bartimeo, nagalit yung mga alagad at pinipigilan siya nung sumisigaw sa Jesus! Sabi ng mga alagad, shh! Huwag ka maingay. Huwag ka maingay. Nagtuturo ang maestro. Nagtuturo si Jesus. Pinigilan siya ng mga alagad, pero hindi si Jesus. Sabi po ni Charles Spurgeon, wala daw pong kahit isang tao na nagpunta sa impyerno, napunta sa impyerno, ang makapagsasabi at makapanunumbat na sasabihin, lumapit naman ako kay Jesus Pinagtabuyan niya ako. Wala po. Lahat pwede, lahat welcome. Even the most despicable criminal. Ano ba yung despicable criminal? Mga teacher, ano ba yung despicable criminal? Pusakal, pinakapusakal na kriminal. Wala pong tatanggihan. Lahat pwede, lahat welcome. Even the most despicable criminal. Kagaya noong napakong magnanakaw nakatabi ni Jesus doon sa krus. Uulitin ko. Katulad noong kriminal na magnanakaw na napakong katabi ni Jesus doon sa krus. Pagkatapos ng marinig ang panalangin ng tagapagligtas, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pagkatapos niyang makita yung kanyang karumihan at yung kanyang pagiging makasalanan, ang ginawa po noong magnanakaw na kriminal, siya naman ang nanalangin. At ang kanyang panalangin, Jesus, alalahanin mo naman ako pagdating mo sa iyong kaharian. Alalahanin mo lang. Anong ginawa ni Jesus? Pinangakuan siya, ginarantihan siya, sinagot siya ng higit pa sa kanyang prayer request.
Ang sabi po ng ang sabi po ni Jesus, nangako si Jesus, ginarantya ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, promise yan. Ang sabi ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Hindi bukas, hindi mamaya, hindi sa makalawa. Right now in paradise. Balik po tayo dun sa lalaking mayaman. May napakagandang lesson na matututunan natin doon sa ginawa noong lalaking mayaman. Gusto ko pong i-share sa inyo ng patanong din. Sasagutin nyo, oo o hindi lang po. Ang lesson ganito. Nagkamali ba yung lalaking mayaman ng kanyang nilapitan? Nagkamali ba yung lalaki? Oo o hindi? Hindi. Hindi nagkamali yung lalaki. Nagkamali ba siya ng niluhuran? Tama o hindi? Oo o hindi? Hindi siya nagkamali ng niluhuran. Nagkamali ba siya ng pinagtanungan kung paano makakarating sa langit? Ay, mas lalong hindi. Mga kapatid, wag na wag po tayo magkakamali. Wag na po tayo magkakamali. Without Jesus, life will be a big mistake. Kung wala si Jesus sa iyo, kaibigan, ang buhay na ibinubuhay mo ay isang malaking pagkakamali. Your life is a big mistake without Jesus. Sa John 14:6, ang sabi po ng Panginoong Jesus, sa John 14:6, ang sabi po ng Panginoong Jesus, maliwanag, pagkakasabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama. No one cometh to the Father except to me, kundi sa pamamagitan ko. Kaya tigil na po tayong paglalakad o paglakad kung saan daan. Napakalinaw po ng sinabi ng Panginoong Jesus. Hindi po pwede na pupunta tayo ng malolos at pagkatapos bus na papuntang Lucena ang sasakyan natin. Magkasalungat po yung highway na yon. Okay, balik po tayo sa istorya ng lalaking mayaman. At doon sa pag-uusap ng Panginoong Jesus at ng, hello, andyan pa po ba kayo mga kapatid? Wala pa po bang hindi baling matulog, wag lang kayong pipikit para hindi halata. Makikita natin mga kapatid, ang kahusayan ng ating Panginoong Jesus sa pagdadala niya ng conversation na nai-address niya ang totoong need ng lalaki base sa totoong laman ng kanyang puso. Ang prerequisite, ang unang kinakailangan para matutunan mo ang totoong pagpunta sa langit. Ang sabi nga nun, kilalanin ang pagka-Diyos ni Jesus. Kilalanin ang pagka-Diyos ni Jesus. Kilalanin lang? Abay, napakadali nun na. Kilalanin lang. Ang dali naman yan. Pero bakit ba dapat kilalanin ang pagka-Diyos ni Jesus? Kasi mga kapatid, doon sa takbo ng istorya, nagpapakilala si Jesus na siya ay Diyos. Ganito po yun. Tinawag ng lalaki si Jesus na mabuting guro. Good teacher. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kung hindi ang Diyos lang. Wow! Ano ang ipinahihiwatig ni Jesus doon? Kung naniniwala tayo doon sa sinabi ng Panginoon na walang totoong mabuti kundi ang Diyos lang, therefore, sinasabi ng Panginoon indirectly na siya ay Diyos. Na siya ay Diyos. Pero sapat na ba yun, mga kapatid? Para malaman natin na sapat na ba yun, mga kapatid, na malaman natin na si Jesus ay Diyos para masagot yung tanong ng lalaki na, ano ba ang gagawin ko para mapunta sa langit? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Marami daw pong mga tao, mga kapatid, ang magsisiksikan sa impyerno pagdating ng araw, kahit na naniniwala sila na mayroong Diyos, kahit na alam nila na si Jesus ay Diyos,
At halos lahat sila ay may kanya-kanyang relihiyon. Kung bagamat hindi mga kapatid na tayo maniwala na mayroong Diyos, na si Jesus ay Diyos, yun ay pananampalatayang hanggang isip lang. Hanggang isip lang. Sabi nga ni Kuya dati, hindi yun, that is not the saving faith. Hindi yun ang pananampalatayang nakapagliligtas. Bakit? Dahil kung hanggang doon lang ang abot ng ating pananampalataya, listen, kung doon lang ang abot ng ating pananampalataya, hindi po sapat, kulang, hindi po sapat. Dahil kahit na ang mga demonyo man sa impyerno, kilala din si Jesus, naniniwala din na mayroong Diyos, na si Jesus ay Diyos, at nanginginig pa yung mga demonyo na yan. Nanginginig pa. Kailangan lampasan po natin yung pananampalatayang yun sapagkat kaya din gawin ng demonyo yun eh. Kaya din gawin ng demonyo yun. Eh ano pa ba dapat? Ano pa ba ang dapat? Aminin ang iyong number 2, aminin ang iyong pagiging makasalanan sa harap ng Diyos. Aminin ang iyong pagiging makasalanan sa harap ng Diyos kahit na nga anong bait mo. Marami hong mga tao na ang bait-bait. Pero dahil sa kanilang kabaitan na pinanghahawakan, hindi po nila halos makilala yung kanilang pagiging makasalanan sa harap ng Diyos. Ang umamin tayo na tayo ay makasalanan sa harap ng Diyos, mga kapatid, kaya po natin yun. Kayanin po natin yun. At wala pong nakakahiya doon. Wala pong nakakahiya doon. Sinabi ni Jesus sa lalaki, nalalaman mo ang mga utos. In-enumerate ni Jesus ang lahat ng mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandadaya, igalang mo ang iyong nanay at ang iyong tatay, ang iyong ermat at ang iyong erpat. Mga kapatid, may mga nakatupad, meron mo bang nakatupad sa atin ng kumpleto sa mga utos na yon? Sagutin po natin ng sincero ang tanong. May nakatupad na ho ba sa atin sa lahat ng utos na iyon ng kumpleto? Ay wala. Wala, naniniwala akong wala. Pero yung lalaki nakakamangha. Nakakamangha yung lalaki. Buong pagyayabang na nakausli ang dibdib at ang sabi, aba, bata pa lang ako, natupad ko ng lahat yung mga utos na yan. Maliit pa lang akong bata. Natupad ko na yung mga utos na yan. Ano ang tawag niyo sa mga ganun tao? Ano masasabi niyo sa mga ganun tao? Self-righteous. Self-righteous. Matuwid, malinis ang palagay nila sa kanilang sarili. Nakakalungkot na marami mga tao na hanggang ngayon ang ganyan, na nag-iisip sa kanilang sarili na sila ay matuwid at malinis. Katwiran nila, naniniwala naman ako kung may Diyos gumagawa naman ako ng mabuti. In other words, never na aaminin nila ang kalikasan o pagiging nature ng kanilang pagiging makasalanan, na sila ay qualified na nang pagpunta sa langit. Sabi ng lalaki, simula pa lang sa aking pagkabata, tinupad ko na yan, guro. Okay, tignan natin. Para sa mga self-righteous, para sa atin na mga nag-iisip na tayo ay matuwid na sa harap ng Diyos sapagkat tayo gumagawa ng mabuti. Sapagkat natutupad natin ang mga utos na yan. Babanggit po ako ng isa lang sa mga kautusan. Isa lang na babanggitin ko, mga kapatid. Ang sabi doon, huwag kang mangangalon niya. Ano ba yung mangangalon niya sa ibang salita? Huwag kang makikiapid. Katwir ng iba. Aba, tapat ako sa aking asawa. Never ako naging adulterer. Kasi mahusay ako magdala. Dahan-dahan ha? Kung ganyan lang katwira natin. Tignan natin uli. Ihambing natin sa sinabi ni Jesus sa Matthew 5:27. Wala po sa PowerPoint. Ihambing natin sa sinabi ni
ng Panginoong Hesus sa Matthew 5:27 noong siya ay nagsesermon sa bundok. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, narinig ninyo ang sinabi, huwag kang mangangalon niya. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, pakinggan ninyo mga kapatid, ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino man na tumingin kanino man na may malaswang pagnanasa, ang sino man na tumingin kanino man na may malaswang pagnanasa, ay nagkakasala ng pangangalo niya sa kanyang puso. Anyone who looks with somebody with lust is guilty of adultery in his heart. Nagkasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Nagkakaintindihan po tayo, mga kapatid. Nagkakaintindihan po tayo. Talaga ba? Ang sabi nung, tingin lang naman Tingin lang naman. Yes. Tingin lang, walang masama. Pero depende sa pagtingin, mga kapatid. Depende sa pagtingin. Dahil may tingin ng paghanga lang, at mayroong tingin na mayroong malaswang pagnanasa. May lustful desire. Ang Panginoon nakatingin lagi sa ating puso at alam ng Panginoon ang laman ng puso ng bawat tao. Taas ang kamay nang hindi nagkasala ng adultery sa kanyang mata. Sino sa atin ang hindi guilty sa pangangalo, sa pagsisinungaling? Sino sa atin ang hindi guilty sa pagnanakaw? Kahit na nga ba ito'y paperclip lang at ballpen sa opisina? Sino sa atin ang hindi nakapandaya kahit na nga doon sa tayo'y kumukuha ng school exam? After ma-enumerate ni Jesus ang mga kautusan, ay buong pagmamalaki na sinabi ng lalaki, simula pa lamang sa aking pagkabata ay natupad ko ng lahat yan. Wow! Alin sa mga kautusan ay pinagmamalaki nung lalaki na sabi niya natupad niya na, ang nagbigay assurance sa kanya na siya'y makakarating na sa langit? Wala. Wala. Dahil sa totoo lang, walang nakatupad noon. Wala kahit isa sa kanyang ipinagmamalaki sa harap ng Diyos ang pwedeng magbigay assurance sa kanya na siya ay pupunta na sa langit. Sa totoo lang, mga kapatid, wala pong nakatupad noon. Malaman natin, mga kapatid, na ang kautusan, listen, na ang kautusan ay binigay sa atin ng Diyos, hindi po para pagsikapan natin na ito pa rin at sabihin natin na tayo pwede magpunta sa langit, qualified na tayo, kundi ibinigay po sa atin ng Diyos ang kautusan para ito'y maging salamin, makita natin ang karumihan sa harap ng Diyos that we are all sinners. Para dalhin tayo sa isang matapat na pagsisisi at lumapit sa Kanya. Salvation should start there. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay nagsisimula doon sa realization na malaman ng tao ang kanyang sarili na marumi sa harap ng Diyos. Ang pagpunta sa langit ay nagsisimula doon sa pagkilala, pag-amin na tayong lahat ay makasalanan. Walang hindi. Nilalahat po tayo ng kanyang mga salita. For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. Dapat alam natin yun, mga kapatid, dahil kung hindi, dadaanin natin sa sariling sikap ang pagpunta sa langit tulad ng lalaking mayaman. At gusto kong sabihin, mga kapatid, all of us who think that we are qualified before God dahil sa ating galing, dahil sa ating lakas, dahil sa ating kabutihan, sorry, kaibangan lang po yan. Sorry, mayabang ka. Sorry. The peak of our spiritual pride, ay yung isipin natin na kaya mong dalhin ang sarili mo sa langit sa pamamagitan ng iyong quote-unquote mabubuting gawa. Yon ang pinakamataas na antas ng ating pagiging mayabang. Dahil iyon ay tuwirang hindi pagkilala
sa sakripisyo ng anak ng Diyos doon sa krus. Yung kilalanin mo, yung iharap mo ang iyong sarili na may kayabangan sa harap ng Diyos, yun po ay isang tuwirang hindi pagkilala sa tinapos na trabaho ng pagliligtas ng anak ng Diyos doon sa krus. Lumalabas na para tayong nakikipagkompetensya sa Diyos. Lumalabas na para po tayong nakikipagkompetensya sa Diyos. Salvation should start in our realization that we are all helpless sinners, or else hindi ka na mangangailangan ng tagapagligtas. Kung iniisip mo, kapatid, na kaya mong dalhin ang iyong sarili sa langit dahil marami kang pera, na nasa iyo ang lahat ng opportunity para gumawa ng mabuti, ay hindi ka na maghahanap ng magliligtas sa iyo. No and not. Why? Why will you look for a Savior when you can save yourself? Why do you need Jesus when you can bring yourself to heaven? At dahil doon, mga kapatid, listen, dahil doon, sa ganong isipan, magiging walang kadating-dating sa iyo ang ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus. Magiging walang kaapil-apil sa iyo ang tinapos na trabaho ng pagliligtas ni Hesus doon sa krus. Na kahit na nga ulit-ulitin, isa-isahin sa ating ipaalala ang mga sakripisyo ni Jesus doon sa krus nung binabayaran niya ang ating mga kasalanan, wala pong dating sa atin yun. Baliwala sa atin yun. Bakit? Kung kaya mo namang iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawain. Kaya ang ginawa ni Jesus, nang marinig ang sinabi ng lalaki na maliit pa lang siya, natupad niya na yung kautusan, ay tinignan siya ni Jesus ng buong pagmamahal. Basahin po ninyo, mga kapatid. Mark 10:21. Tinignan siya. Kumbaga, ang naging response ng Diyos sa isang taong mayabang na nagmamalaki ay isang tinging may pagmamahal. Kumbaga, ang naging response ng Diyos sa lalaking mayaman ay tingin lang may pagmamahal. Tignan nyo nga. Kuya Nonoy, tignan mo nga yung nasa kanan mo. Tignan nyo nga yung mga katabi nyo, mga kapatid, nang mayroong pagmamahal. Pwede ba kitang mahalin? At sinabi ni Jesus, isa na lang ang kulang mo. Isa na lang ang kulang mo. Wow, isa na lang. Ano kaya yun? Ang sabi ng Panginoong Jesus, humayo ka. Pakinggan nyo, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga kayamanan, at At ibahagi mo, ishare mo sa mga mahihirap, sa mga dukha. Pagkatapos, bumalik ka sa akin, at pagkatapos ay bumalik ka sa akin. Kukumpletuhin ko po yung talata. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga kayamanan, ipabigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. And then bumalik ka at sumunod sa akin. Bumalik ka at sumunod sa akin. Siguro sa loob-loob ng mayaman. Isa lang nga lang. Napakahirap naman at talaga at parang imposible kong sundin. Mahirap sundin, mga kapatid. May makagagawa ba sa atin nun? Bakit kaya sa isang pagkakataon sa Biblia, iyon lang ang natatanging pagkakataon sa Biblia na ipinag-utos ni Jesus ang ganon at sa lalaking mayaman pa. Okay, bigyan po natin ito ng pansin. Alam natin, mga kapatid, na ang lahat ng kautusan sa Biblia ay sinamarize po ng Panginoong Jesus sa 2 commandment na lang. Mark 12:30. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, ang sabi po ng Biblia, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Yung kabuuan ng iyong pagkatao. And then, love others as you love yourself.
Ginamit ni Jesus ang utos na iyon dahil may gusto siyang ipaunawa sa lalaking ito. Ginamit at sinabi ni Jesus ang utos na iyon sa lalaking mayaman dahil meron siyang gustong isiksik sa isipan ng lalaking ito. Ang isipan o mindset po kasi ng maraming mga tao, mga kapatid. Maraming mga tao ang ganito. Na pagka tinanong mo kung paano sila pupunta sa langit, ay sasabihin agad na, di gumawa ka ng mabuti, huwag kang gagawa ng masama, magsimba ka lagi. Wala namang masama doon. Pero kung gagamitin po natin yung paraan, sariling effort, na para tayo malagpat sa langit, malabo po. Kung anong mabuting gawa, ay depende sa standard ng kanilang relihiyon. Kaya sinabi ni Jesus na isa na lang ang kulang sa iyo, ay para ipaunawa sa lalaking mayaman na siya ay makasalanan. Ulitin ko, kaya ginamit ni Jesus ang utos na iyon ay para ipaunawa sa lalaking mayaman na siya ay makasalanan. Bakit? Paano? Without so much ado. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang Panginoong Jesus. Puso agad. Straight to the heart. Binigyan siya ng utos ni Jesus na halos hindi niya kayang gawin, na hindi niya kayang sundin. Kilalang kilala siya ni Jesus. Alam niya ang laman ng puso ng lalaking ito. Ang sabi nga ng bagong utos, ipagbili mo, i-share mo sa mahirap ang iyong kayamanan. Love others. And then, bumalik ka at sumunod sa akin. Love God. Ginamit ni Jesus ang utos na ito dahil alam ng Panginoon na sa kanyang puso ay meron siyang iniingatang isang kasalanan. May iniingatan siyang isang kasalanan. Ano yun? Yung kanyang malabis na pag-ibig sa salapi na kahit na nga kay Jesus ay hindi niya ito kayang ipagpalit. Mga kapatid, yung pera natin, kaya bagay, kukunti lang naman ang pera. Sino ba talaga mayaman dito? Sino ba mayaman? Ay, kilala ko mayaman dito, si Kuya Nonoy lang. Kahit utangan nyo yan mamaya, kapautangin sa dami ng pera niyan. Yung kanyang malabis na pag-ibig sa salapi na kahit na nga kay Jesus ay hindi niya kaya itong ipagpalit. Hindi niya kayang bitawan. Hindi niya kayang bitawan. Alam ng Panginoon, ang kasalanan ito ay nakakadenang gumagapo sa Kanya. Matagal na. Umaalipin sa Kanya. Ang ginawa ng lalaki, sapagkat siya'y totoong mayaman, umalis siya, tinalikuran niya si Jesus, nalungkot dahil siya ay totoong mayaman. Minsan ay pinagsabihan ni Pablo si Timothy yung kanyang anak-anakan sa pananampalataya. Ang sabi po ni Pablo, listen, ang sabi po ni Pablo kay Pastor Timothy, Timoteo, paanong kausapin mo nga yung mayayaman na yan sa sanlibutan ito na huwag silang magsiasa sa kanilang kayamanan na hindi nalanatili, kundi ang kanilang gawin ay umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng kanilang pangangailangan para sa kanilang ikasisiya, for their satisfaction. Sapagkat maraming mga tao dahil sa malabis na pag-ibig sa salapi, ay nangasinsay ang kanilang mga buhay at natuhog sila ng maraming mga kalungkutan, natuhog sila ng maraming mga kalumbayan. Tanong, ako naman po ang magtatanong, sa ating mga personal na buhay, sino ang master natin? Si Jesus ba o mga kayamanan? Pili po kayo, mga kapatid. Number 3, para masagot ng absolutely yung tanong ng lalaki, tanggapin si Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Paano? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, babasahin ko po sa inyo ang isang napakagandang talata sa banal na kasulatan. Napakatibay na panghawakan. At gusto ko po na sa ating paghiwa-hiwalay ngayong araw na ito, ay maunawaan nating mabuti ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa Ephesians chapter 2, verses 8 and 9,
Ang sabi po ng sumulat na si Paul, babasahin ko po ng dahan-dahan. Sundan po ninyo mga kapatid. Sapagkat sa biyaya, kayo ay naligtas. Saan daw? Sa biyaya. Ang ibig sabihin, bigay lang, libre, walang bayad. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Tinapos ng Diyos ang kayabangan ng lahat ng mayayabang. Tinapos ng Diyos ang pagiging righteous ng maraming mga tao. Hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Inulit pa. Biyaya na, kaloob pa. Baka makalimutan nyo. Baka hindi nyo matandaan. Hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Huwag magmalaki. May pagmalaki ba tayo? Meron bang dahilan para tayo ay... Meron bang dahilan, mga kapatid, para tayo ay makapagmalaki sa harap ng Diyos? Wala. Sa totoo lang. Wala. Tatanungin naman ng iba. Saan naman papasok ang mabubuting gawa? Ibig baga sabihin ay, hindi na ako magpapakabait? Gagawa na, at hindi na ako gagawa ng mabuti? Tatanggapin ko na lamang si Jesus, then presto, langit na? No and not. Mas lalo po na dapat makita sa atin ang kabutihan, ang gawang mabuti, dahil ito po ay, ulitin ko, mas lalo po na dapat makita sa atin ang kabutihan at gawang mabuti, dahil ikaw ay tagalangit na. Mga kapatid naman nyo, hindi po tayo gumagawa ng mabuti para mapunta sa langit. Sapagkat tayo papunta na sa langit, sapagkat assured na tayo about heaven, tayo tagalangit na. Ang mga gawa nating mabuti at pamumuhay na mabuti, mga kapatid, na may kabanalan, lahat po ng iyon ay katibayan at ebidensya na tayo totoong na kay Jesus. Ulitin ko, dahil ang paggawa ng mabuti at pamumuhay ng may kabanalan, lahat po ng iyon, mga kapatid, ay katibayan, ebidensya na totoong na tayo nga ay totoong na kay Jesus. Ang paggawa natin ng mabuti, listen, ang paggawa natin ng mabuti ay matamis na bunga na hahanapin sa atin ng Diyos. Sabi nga, you will know them by their fruits. Ang malaking pagkakaiba nga lang noon at ngayong ikaw ay born again na, pagkatapos mong maranasan ang maraming kabutihan o pagkatapos mong maranasan ang kapangyarihan na mula sa Espiritu, mga kapatid, pagkatapos mo maranasan ang maraming mga kabutihan ng Diyos na naranasan mo sa iyong buhay, feel mo na mas matamis, mas masarap ang gumawa ng mabuti dahil ito'y bunsod ng maraming mga kabutihang ginawa ng Diyos na naranasan mo sa iyong buhay. Napakasarap ulitin. Feel mo na mas masarap, mas matamis ang gumawa ng mabuti dahil sa ito'y bunsod ng maraming mga kabutihang ginawa ng Diyos na naranasan mo sa iyong buhay. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ay hindi na katulad ng dati na gumagawa tayo ng mabuti para ma-please natin ang mga tao na nakatingin sa atin at palakpakan tayo. Nakakahiya po yun. Hindi na ganoon, kundi para maluwalhati at mapapurihan ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Mukhang mahina. Hindi na ganoon, kundi para maluwalhati at mapapurihan ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Mahina eh. Yon ang magiging design natin sa ating mga buhay Kristiyano. Sabi nga, iba na. Sabi nga nung iba, naku, napakahirap naman na buhay niyan dahil marami kang i-give up. Di ba? Mahirap daw pasukan ng isang buhay Kristiyano dahil yun ay nangangahulugan na marami kang i-give up sa buhay na ito. Ay totoo nga na marami kang i-give up. Marami kang kasalanan na dapat bitawan. Marami kang susundin na dapat sundin. Hindi pwedeng wala.
Katulad po ng paulit-ulit kung sinabi kanina, meron tayong dapat na piliin sa buhay na ito para sundin at maging master ng buhay natin at maging master ng ating mga buhay. Si Jesus. Life is a matter of choice. May dapat tayong piliin. May dapat tayong piliin, mga kapatid. Either si Satan na dumating para magnakaw, pumatay at magwasak ng buhay, o si Jesus na dumating para magbigay ng buhay at ng kasaganaan nito. Kung si Jesus ang pipiliin mo, listen, kung si Jesus ang pipiliin mo, i-give up mo ang iyong mga kasalanan. Anong mga kasalanan? Alam mo yun? Huwag kang magmamangan. Kung si Satan ang pipiliin mo, i-give up mo naman ang kabanalan. Dagdag na pagpapaliwanag. Kung si Satan ang pipiliin mo, i-give up mo ang langit. Kung si Jesus naman ang pipiliin mo, i-give up mo ang impyerno. Okay, sige, pili na. Nasa atin po ang kalayaan ng pagdedesisyon kung sino ang pipiliin natin. At alinman sa dalawang option ang piliin natin, mga kapatid, excuse me. Alinman sa dalawang option ang ating piliin, langit o impyerno, dapat alam natin na ito ay parehong walang hanggan, parehong walang katapusan, forever and ever. Sa impyerno ang sabi, hell is a death without death. Kamatayan na walang kamatayan na ang ibig sabihin ay forever na pagkahiwalay sa Diyos. Walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Doon ang mga tao, ang sabi nga nun, doon ang mga tao samantalang nagtatagis ang kanilang mga bagang at mga ngipin dahil sa hindi namamatay ang lagablab ng mainit na apoy at kumukulong asopre. Sasabihin nila na nagmamakaawa, bundok, tabunan mo na kami. Pero hindi po mangyayari sapagkat ito'y kaparusahang walang hanggan. There they will be tormented day and night forever and ever. Masakit po yun. Pagpasok mo doon, wala na. Final na. Hindi ka na pwedeng lumabas. There will be no way out. Hindi yung para kang mag-check-in sa isang hotel na pag hindi mo nagustuhan ang accommodation ay sasabihin mo sa counter, ayoko dito, lilipat ako. No! No and never. As you enter hell, you abandon all hope. As you enter hell, you abandon all hope. And that is the most gruesome, the most horrible mistake, malagim at kalunos-lunos na pagkakamali na maaari mong magawa sa buhay na ito, kaibigan. Sa buhay na ito, kapatid. Ano yon? Bakit? Tinalikuran mo? Ipinagpalit mo? Hindi mo pinili ang kaisa-isang pag-asa sa buhay na ito. Sino yon? Si Jesus na nagtanong at nagpaalala sa atin. Ano ba ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang kayamanan ng buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Kaya tanggapin natin si Jesus sa ating mga buhay, piliin natin siya, paglingkuran natin siya, huwag natin siyang ipagpapalit sa mga kayamanan. Blessings to all. Pagpalain po tayo ng Panginoon.